Ang protestante ng sugod 16th century. Ang tanang relihiyon sa kalibutan dunay sinugdanan. Saksi ni Jehovah 1872. Asa Tokura, Amerika, kinsa nagtukod Charles T. C. Russell. Baptist Church, kinsa nagtukod John Smythe. Kanusa 1609. Asa Tokura sa Inglaterra. Mormons 1830. Asa Tokura dito sa Utah, Amerika, kinsa nagtukod John Smith. Seventh Adventist Church kanusa Tokura 1863. Kinsa nagtukod Ellen Goldwhite, G.N. Andros, Joseph Bates, og si Oyabana, James White. Kanusa 1863. Iglesia ni Cristo 1914. Asa Tokura, Punta Santa Ana, kinsa nagtukod Felix Manalo. Ang tanan nga mga pundok sa kalibutan, kung imong itrisbak ang ilang history, makita nimo ang ilang origin, kinsa nagtukod, asa gitukod, kanus ang gitukod. Pero ang Katoliko maone. Ang Katoliko gipruebahan sa history nga ang nagtukod din si Kristo. Karon kung mubalibad ta, mo disprove ta sa kamatuoran nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, ang bugat na pangutana maone. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsang tawhana ang nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo. Nanumpa si Kristo, tois Petros et superhang Petram, edipicabo ecclesia mia, et forte impere, nun prevalibong adversus iam. Nga bisan pa ang gaghaan sa kamatayon, bisan pa ang imperno, dili kay makadaog sa akong simbahan. Mateo 28:20, pagaubanan ko kamo sa kanunay, hangtod nga matapos ang kalibutan. Monang makagarantiya kita ng simbahan nga gitukod ni Kristo, anyo 33, diha kang San Pedro, naglawig sa kasaysayan, wa maguba, nagpabilin hangtod ug mao kana ang simbahan nga Katoliko, ang iyang structure, karaan. Pangita og relihiyon diha ka Kristiyanos ng ilang structure sa simbahan makaraan. Ngadto ko sa Israel ngatong April, ang structure sa Katolikong simbahan pareha gyud ining masimbahan karaan dinhi sa Bohol. Ngano man wa may laing pinakakaraang relihiyon Kristiyano, Katoliko, tinukod ni Kristo. Daw sa may tabo sa mga tao nga modugmok sa balaan nga mga imahen. Ni adinhi sa Salmo 64. Salmo 74 verse 1 ngadto sa 9. Ato ning basahon. 1 ngadto sa 9. Pagampo alang sa nasod sa kaluwasan, nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mapungod ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto. O gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banay panulundot. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuyan. Ngari og lakaw ibabaw niining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. So doon na din suod sa templo sa Ginoo. Allergy po. Ang sabi allergy ani pareho na to. Kay doon ay kaaway ang Ginoo. Ilang gilumpag ang templo, ilang gipanamastamasan ng templo. Padayon ta. Ingon sila, kuyaw ni mga kaaway sa Ginoo, nagdaog kagalingong nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumunuton o kahoy, nagdadig at siya. O namutol pinaagi sa wasay, o gilumpag nilang pinaagi sa atsa o martilyo ang kahoy nga may dibuho. So doon na dibuho, sabi dibuho, carved images. Nagdadi ay og martilyo ang mga kaaway sa Ginoo. Kinsa may nagsig video-video nga sige og pamunal sa atong mga sagradong larawan. So doon ay kaaway. Klaro kay ini. Bunang Pastor Archie ako dyan yung gibasa gikan sa 1 ngadto sa 10. Ngano man dili ko gusto Pastor Archie nga mahimo kang kaaway sa Dios. Padayon ta. Dahil ingon man siya, sunugon pa dyan dato. Haom kay ni. Gisunog nila ang imong mga templo. Ang imong templo. Natanawa? Siya, sunugon nila to. Sunugon nila. Sunugon. Uy, kaaway man is Ginoo. Ang magsunog, magdag atsa, magdag martilyo. Diba? Kung maborn again ka, kuha na magag-martilyo. Pa! O sa padayon. Di pa na mas tamasa nila ang imong
Pinoy-anan. Padayon, sa ito pa Pinoy-anan, sa Ginoo dunay secret images. Klaro kaayo. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tinaguan, tikumanan, alang sa Dios sa tibok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Dura ha, mga balaang simbolo. Unang pinanggang igsunan, kinsa may nagsunog, kinsa may nagdagat sa martilyo, Katoliko ba? Dili. Kay puno kita sa respeto sa mga balaang simbolo. Kinsa ang nagdag martilyo? Kinsa'y nagdag atsa? Kinsa'y nagsunog sa templos Ginoo? Unang Pastor Archie, ako yun ang isulti kanimo kay dili ko gusto nga mahimong kaaway ang atong pinangga na igsuon. Gusto ba mo nga si Pastor Archie mahimong kaaway sa Ginoo? Unang atong iampo ang atong pinangga na igsuon. Unsa man niya mga Katoliko sa kaalam sa istis tingon dinhi kining mga balaang butang. Sunod na day mga balaang butang, plural na. Kay mga man. Hindi man kami ngog usa ka mga bayabas. Mga balaang butang ug kun inyo kining atimanon sa pag-agi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Nalipay sa ko kay iyang ipahiluna jud pag-ayo ang imahe ni San Vicente Ferrer sa iyang bag. Una nga, Pastor Archie, panggaan dyan na. Di na nako pangayoon, panggaan na. Atiman na sa paagi nga balaan. Kay Pastor Archie, isipon ka nga balaan. At nga ako kay, nag-uul ko kay basig sunugon ni. Duruwa man dyan. O niya mag-bless man taon niya. Ato nag-iapil og bless. O sa gingon nini, kung makakatuon ka mo, paminaw, kung makakatuon ka mo nining pagtulunana, makahimo ka mo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. O lang atong giampingan ng mga sagdadong larawan. Ngano man ang nag-amping sa sagdadong larawan, pag-isipon usab nya balaan. O niya ako nakita si Pastor Archie nga iya yung ipahiluna pag-ayo ang imahe ni San Vicente Ferrer. Wa niya ibundak din iya yung gigunitan. Kay mao na timaan sa iyang pagrespeto kay nagbukno ang naasod sa iyang kaugalingon. Lami kaayo isulti ang naasing una-una, nga lami pod kaayo ang pagrespeto. Wa jud yang gibuak mga kaigsunan. Nagpabilin pa ang iyang pagkakatoliko. Ay. O tungod sa gugma sa Dios, John 3:16, iyang gipadala ang iyang anak. Pagpadala niya, natural na ay receiver, na ay mursid. Ang tungkol na, kinsay naka-receive? Si Mama Mire. Asa man si Mama Mire nga simbahan? O, yan ang mga gulang mo. Kaya sa gingon ni Cristo sa Mateo 24:4, daghan magdala sa akong ngalan, ayaw kapugtuon nila. Mateo 24:24, mga mini sila nga magtutudlo. Kaya sa gingon ni Cristo sa Mateo 24:4, daghan magdala sa akong ngalan, ayaw kapugtuon nila. Mateo 24:24, mga mini sila nga magtutudlo. Ang nakalagay dito sa Mateo 28:1 ganito. Ito'y Bisaya, tatagalogin ko pagkatapos. Okay. Karon sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay, ug sa pagpamanagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay, miabot si Maria Magdalena ug ang lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan. Sa Tagalog. Ngayon na malapit nang matapos ang araw ng Sabat at muling nagbubukang liwayway ang isa pang araw ng Sabat. Isa pa. Sa Grego nito, opse de Sabaton te epepuskaw siniesmian Sabaton. Dalawang Sabaton to. Kaya ang nakalagay dito, laing adlaw nga igpapahulay. Iba, natapos na yung araw ng Sabat pero may nagbubukang liwayway na panibagong araw ng Sabat. Pumunta si Maria Magdalena at ang iba na Maria doon sa libingan. Ezekiel 41:17 hangtod sa 20. Mao ni ang templo sa Ginoo.
ang bongbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmera o sa mga kirubin, mga hulagway sa palmera o sa mga kirubin nag-ulhos-ulhos. Matag kirubin may duha ka naong, may naong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid o sa usa ka naong sa leyon nga nagatubang kini sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Nabasa nga ang templo sa Ginoo gikulitan og malarawan. Amen. Dayon si Kristo didto niadtong panahona niining mong templo nga gikulitag larawan. Mateo kapitulo 26 bersikulo 55, matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo. Si Kristo nagtudlo dito sa templo, matag adlaw sa templo nga gikulitak malarawan. Never ang atong Ginoo nag-object. Og one time si Kristo gipakitag larawan. Ingon si Kristo, hatagi ako sinsilyo wa kwarta. Mingon si Kristo, kinsa man ang larawan nga niya sa kwarta. Mingon ang mga tao, larawan kana sa emperador. Unsa may giingon ni Jesus? Ihatag sa emperador ang iya sa emperador, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Never gud si Kristo nag-object og larawan. Pero ni ay ato makaigsuonang minahal og pinangga, allergic kaayo silang malarawan. Nahala, kuliktahan ninyo ang ilang mga kwarta kay atong tanggalan og larawan, tan-awon tag makapabalik pa ba sila diha sa parmasya. Wala ang Ginoo nagbawal og larawan. Unsa mang larawan ang gibawal? Larawan nga imong i-worship as God. Ug ang Katoliko wala manudlo nga simbahon ang larawan isip Dios. Dios lang atong simbahon. Respetuon lang ang maimahin. So naay nabasa ng mga larawan na sa templo sa Ginoo ug never nga mi-condemn ni ana ang atong Ginoo. Surod pangutana. Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 sa may sugo sa Ginoo. Basahon. Then make images of angels. Pagbuhat og larawan sa mga anghel, nagsugo na. Lucas kapitulo 24 bersikulo 53. Gisimba nila siya ug una ibalik siya sa Jerusalem nga malipayon ang apostoles. Kanunay silang dito sa templo, nagdahig sa Dios. Ang mga apostoles, pagsakas ni Kristo sa langit, nagpadayon sila sa pagsimbag, pagdahig sa Dios dito sa templo. Ano sa manang templo ha? Templong doon ay larawan. Masamay gisutan sa Pablo, Hebreo 9 versikulo 5. Nagisgot si San Pablo sa unang kasabutan. Ano sa unang kasabutan? Nga timaan, doon sa unang kasabutan, doon ay duha ka larawan si Kerubin, nagtimaan sa mga kasabutan. Kung sa matong larawan si Kerubin, dagway sa anghel. Kung sa maning anghel, langit no binuhat, gikulitan og larawan. Kung sa maning, nagsilyo ni, nagtimaan ni siya sa unang kasabutan. Kung yun sa San Pablo, Hebreo 13, versikulo 7. Sundugan ninyo ang pagtuo sa inyong mga katigulangan. Unsa may pagtuos makatigulangan, doon na ba larawan ang mga Hudyo? Doon na. Unsa may San Pablo? Sundugan ninyo ang pagtuo sa inyong mga katigulangan. Awatan ninyo kung giunsa nila pagkinabuhi. Mga Katoliko, kung unsay templo sa Old Testament, mao sa paghimo sa Katoliko. Pero moingon ka nga mabasa ba gid gasugo ang mga apostoles nga maghimo larawan sa mga templo, ipaklaro na to nga unsang templo ha. Kay kung moingon ka templo sa mga Hudyo, that is no need na. Kay templo man sa mga Hudyo. Pero ang pangutana, nakatukod na bang templo, simbahan ang mga apostoles at that time? No. Ano man? Na may persecution. For the first century until 3rd century, napuno persecution. Naglisod ang mga apostoles o tigom, pagkagreat o larawan. So, di sila makahimo. Di sila makabunyad. Di, maglisod magana sila o pagkasal sa mga tao nga kasalon nga Kristiyanos kay gilutos, magpulit ano silang larawan. Pero may mga langob sa 1st century, mga langob, mga catacombs, i-research, catacombs, anha magmisa ang mga apostoles na ay mga larawan ni Kristo. Si San Lucas nagpainting sa Mother of Perpetual Health. Imagine na? San Lucas. Ang pasagot ba nga mauro ni sulat ni San Lucas? No. Daghan pa mga sinulat ang mga apostoles nga wa makargas Biblia. Ngano man? Kaya ang Katoliko may tagyas Biblia, kami may nahibaw asa na pito mga wa na utang. Dahil gipabasa
ni Brad Paul, ni Lotre, o litra po litra mo gusto, unang Korinto 15, versikulo 49. O ingon nga gidala nato ang larawan sa usa nga hinimo sa abog. Dadkon usab nato ang larawan sa usa nga langitnon. So unsa mga larawan nga langitnon akong dalon? Mao na mga apostoles, si Virgin Maria, ang atong Ginoong Jesucristo, larawan man nga langitnon ano man. Ayo ko nagmamalangit ni mga tawhana. Si Kristo, ang mga apostoles, si Virgin Maria, kung nalangit ang maong kawatan, unsa na kas Virgin Maria? Ay ngay dilad ito. Allergic ra ba mo ng Mama Mary? So, mao na nga kami, nakakibyan niya bro. Ano man? Dadon man nato ang larawan sa usa nga langitnon. Kinsa may langitnon? Ang Ginoo. God became flesh, John 1:14. Ang Dios nga nagpakatao. Mo na bro nga what as ang una-huna nga Katoliko nagsimbang larawan, what ako si una-huna nga kun walay mabasa dili tuhuan. Palasyo proof texting. Oh, daghang palasyo na bro, daghang palasyo. Una na kanang presumption na gidaan. Ayaw i-presume nga kun way mabasa dili tuhuan. Remember, daghan pag isulat, daghan pag ipamuhat si Kristo nga wa masulat aning Biblia. Diba ina? John 21 verse 25, John 20 verse 30. So mas daghan pa bro. Dili sa Biblia, sa Exodo 30, atas 30. Kinsa may gisugo sa Ginoo papamuhat. Ang gisugo si Moses, gikuman. Pero ang nag-create yun mismo, nag-silsil si Bezalel. Sa Exodo 30, versikulo 1, ang Ginoo miingon kang Moses, gipili ko si Bezalel, ang anak ni Uri nga anak ni Hor, sa banay ni Huda. Gipuno ko siya sa akong gahom o gihatagag kaalam o biyas sa pagpamuhat og bisan unsa. Unsa may gibatan? Siya mo ay maghimo sa mga maanindot nga mga dibuho. Ngayon kag dibuho bro, that is rebonto. O synonymous mo na images kanang mga kwalya. Ginamit nga bulawan, plata o bronze. Kung yung pangutan kinsa gisugo si Bezalel naghimo. Kanya, ano mo gibis mo nagkuhan na? Ang gibis mo nag-ingon kang Bezalel. May talent si Talent ka, bisa kung sa. So may, ano na ni bro? Butang na sa mindset. Kung naay larawan, kung naay revolto, silang Plato, Socrates, Alexander the Great. Mga Alexander the Great, etong the greatest philosopher sa Greece, kung nagswila ka, before Christ, 300 AD, 500 BC, 300 BC, na anay mga larawan sila si Plato, Socrates, Aristotle, isaw nagtudlo diyaw ka ng araling panlipunan. If nahimuan ni mga tawhana, how much more ang mga apostoles ang Ginoo? So, dili, imposible nga wa sila mahimo. Ano man, pinakasikat nga tao at that time is si Kristo. Imagine ang pinaka-thousands sa mga tao na daan niya. Imagine bro, in the first century, kinsa may pinakasikat anang panahon na? Si Kristo. Ang mayroon ka bro, nga gusto na ko nga ang Dios gibis mo'y mabasa nga nagkulit yung larawan. Dayon si Kristo dito niadtong panahona niining mong templo nga gikulitag larawan. Mateo kapitulo 26 bersikulo 55, matag adlaw nagtudlo ako dito sa templo. Si Kristo nagtudlo dito sa templo, matag adlaw sa templo nga gikulitag palarawan. Never ang atong Ginoo nag-object. Ito ang mabasa natin. Sira 41:8. Silutan ang tao nga walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. Hingpit siya nga miunong sa Ginoo o gilig-on niya ang matuod nga relihiyon ni adtong daotang mga panahon. Ano daw? Matuod nga relihiyon. Merong tunay na relihiyon. Tanong. Religion. Ang tinakay dito. Religion, a person's relationship with God, which shows itself in trust and worship, moral responsibilities, and structured doctrine attend the more developed forms of religion. Ano daw? Religion, a person's relationship with God. Ngayon, chapter 3, verse 16. Without any doubt, the mystery of our religion is great.
He was revealed in flesh, vindicated in spirit, sent by angels, proclaimed among Gentiles, believe and throughout the world, take him up in glory. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Pag matinumanon diha sa pagbansay sa imong relihiyon, sa pagsimba sa Ginoo, himua kini sa tibuok nimong kasing-kasing. Ang Diyos nagtukod po og giharian sa mga bari, dili mga pastor. Muna ang Malakias 2:7 niingon si Propeta Malakias, niingon ang Diyos, kung doon na kamoy gusto mahisayran kanako, adto kamo sa ako mga bari pagpakisayon. Biblia aning bagong nangabot. Roma 16:17. Kasi ingon San Pablo, kinahanglan magbantay kamo nining mga tao nga nagbahin-bahin, nagsamok-samok, nagsupak-supak sa pagtuo. Ining mga tawhana wala magalagad kang Kristo, kundi para lamang sa ilang tiyan. Magwali ni sila Gisos, tapuson kanilang pisos. Magwali ni sila Kristo, tapuson kanilang 10%. Kini sila tanan PBMA, pastor borot, membro ng laot. Kung tinuod pa sila nga nagtuon para nga mauban sa mga pundok sa Biblia, nganong gikontra man nila ang Katoliko nga mo itagya sa Biblia. Kung tinuod ning mga tawanan nag-research, aron mo tubang, aron mo appeal sa kamatuoran, Katoliko unta ilang ubanan. Nganong iuban man ani mga founder nga wa gyud gisugo ni Kristo nga magtukod. Kay isa ra man nagtukod si Kristo. tuig 30, edad niya ang iyang edad pagtukod 30. San Lucas 3:23. Pagpanaygo ni Kristo nga 30 gisugdan niya ang imbuhaton pagwalis may balita. So tuig edad 30-33 mo tay pagtukod ni Kristo. Una ang iyang simbahan karon nilukop na sa tibuok kalibutan. Mga igsoon, sa di pa na ito tubagon, atong pramatud-an to nga ang simbahan Katoliko, gikan yun siya sa tanang dagan kay mga lain-laing lugar na convert niya. Buhat 2, Kapitulo 1, Kapitulo 2, versikulo 1, ngadto sa 5, ngadto pagid ni sa versikulo 13. Dito sa Jerusalem, niadtong higayuna, may mga Hudiyo nga reliyoso, kayo nga gikan sa nagkalaing dapit o nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog nila sa mga tao sa kabanha, nanugok sila o natingala sila pag-ayo kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinilungan sa mga naminaw. Mao ni ha? Mao ni mga igsoon sa Pentecostes, mao to ang milagro sa gift of tongue nga ang tanan naminaw dito, ang tanan apostoles nga nagsulti, ang ilang pinulungan makonvert sa naminaw. Busa dakong kahibulong o katingala miingon sila, dili ba taga Galilea man kini sila o kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka mga pinulungan? Amo na giingon ni pastor, taga Galilea. Amo to mga apostoles, mga Hudiyo. Unya, kisa man ning uban ng mga tribo nga na dinhi kanato may mga taga Persia, Media, Ilam, Mesopotamia, Budia, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pampilin, Ehipto o sa mga dapit sa Libya, dool sa Cyrene. Ang uban kanato mga taga Roma, nga mga Hudiyo, nga dili na Hudiyo, nga makabig sa tinuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Krita o Arabia, apan bisan pa niini. Kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tag sa kapinulungan. May tungod sa katingalahang nga mga butang nga gibuhat sa Dios. Ug sa ilang katingala og kalibog, nagpangutananay sila unsa bay kahulugan niini. Apan ang uban nagbugal-bugal nga nagingon, mga hubog gid mga tawhana. Mo na ang giingon sa encyclopedia. Ibalik-balik naman nato nagbasa. Gani usa ka protestante ni confirm gyud nga sa tuig 1,000
human namatay si Kristo, way laing simbahan ang naglawig sa kalibutan. Mao gayod ang Iglesia Katolika. Kinsa ang nisulti niini? Usa ka presidente sa Tyndale House Publishers Incorporated. Ang iyang pangalan si Mark Taylor. Nagimo siya libro, na Complete Book of the Bible Knowledge. Sa pahina 290, niingon si Mark Taylor, presidente sa Tyndale Publishers House Incorporated, Protestante, niingon siya, Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after Christ, the church was Catholic, universal, and unified. Unsa kuno, yatong sulod sa usa ka libo ka tuig, human nabanaw si Kristo, usa ra gyud ka simbahan ang nagwali, namunyag, mao ra gyud ang Iglesia Katolika. Mao ni ang tinuod, gikan gyud sa tuig 2023. Di pareha sa mga sulpot nga karon na naabot. Mana ang tanan pastor, sorry na lang. Kanang Episo 4:11 dili na pastor nga karon. Pastor na sa Katoliko paano ni San Pablo, mga pangulo na sa GKK, mga presidente, katikista, kaabag, apostolado gitawag nag-parish pastoral council. Isa ra ilang Ginoo isa pagtuig sa bunyag, Episo 4:11 na iatas lang ni mas 4:5. Kining mga pastora usa ka Ginoo, usa ka Dios, usa ka bunyag. Ha? Usa ka pagtuo, mao na ang simbahang Katoliko, isa ra gyud pagtuo. Isa ray Diyos, isa ray bunyag. Pero kining pastor karon nga mga mini nga niabot, nga nagtukod og reliyon, lain og bunyag, lain pagtuo, lain interpretasyon sa Biblia, so that wala nila ang kamatuoran mga igsoon. Justice, buhat kapitulo 2, 1 ngadto 47. Sa diha nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika nagwali, dunay 3,000 ka mga tawo ang nagpabunyag og nahimong Roman Catholics. Mao na ang tinuod. Busa sagol, gikan sa Arabia, gikan sa tanan, mga tanan, lain-lain nga tribo, lain-lain nga pundok sa katawan. Na dito ha, 3,000 ka mga tao, gagalain sa lain mga tribo, lain-lain ilang relihiyon, ilang pinulungan. Tungod kay nakadungog sila sa wali ni San Pedro. Pastor, nga bright ng kalibutana, ha? Bisag unsa pa nimo? Kabright nga pastor, pagkangalan nga imong pondok ipasakupan, tinukod og tao dili iya sa Dios. Ingon ang Salmo 127:1, kawang kana og walay kapuslanan. Okay, ingon si Jesus sa Juan 8:32, ang kamatuoran makahatag kanatog kagawasan. Sa buhat ni 7:24, unsa gingos tong Ginoo sa sulat ni San Pablo, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, dili mo puyo na ng mga templo nga tinukod lang tao. Ang imong kalag, imo labang imo labang ipang kuanana, imo lang isalig na ng mga simbahan nga gitukod lang tao. Unya ka na mga simbahan nga dili Katoliko, mo expire ka na tungod kay girehistro ka na sa Securities and Exchange Commission. Mao na tinuod. Kauban na sa naninda og simento, nanindag feeds, naninda naglalagti na rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Muna nga simbahan sa atong Ginoo nga di maluat, mao na simbahan na nga iyang gitukod o kining simbahan na mao karon ang giatake sa tanang relihiyon sa tibuok kalibutan. Ezekiel 41, 18 ngadto 22, ang templo sa Dios gilukop og sagradong larawan. Nakurat siya. Kini dili ni panahon ta, tubag lang ni mga igsoon. Kanang magong Dios mga igsoon, ug aton ang basahon sa balaang kasulatan, isuwat ninyo 1 Korinto 1, ano lang ta sa 1 Korinto 8:6. 4:8:6. Ang Dios nagrepresentar sa butang nga di tinuod. Ang gingon diri sa buhat 7:48 mga kaigsunan. Apan, ang labing halangdon na Dios wala magpuyo sa mga balay na gitukod sa mga tao. So ang Dios niya ay dili mupuyo sa mga balay na tinukod lamang sa mga tao. Sa gingon sa balaang kasulatan sa Lucas 11:23, kinsa katong wa mutabang sa pagtigom sa akong simbahan sila magkatibulaan. Kini dili ni panahon ta, tubag lang ni mga igsoon.
Kanang magong Dios mga igsoon, o ato nang basahon sa balaang kasulatan, isuwat ninyo, 1 Corinto 1, anilang ta sa 1 Corinto 8:6. 4:8:6. Ang Dios nagrepresentar sa butang nga di tinuod. Sa gingon sa balaang kasulatan sa Lucas 11:23. Kinsa katungwa mutabang sa pagtigom sa akong sibahan sila magkatibulaan. Ang gingon diri sa buhat 7:48 mga kaigsunan. Apan ang labing halangdon na Dios wala magpuyo sa mga balay na gitukod sa mga tao. So ang Dios niya ay dili mupuyo sa mga balay na tinukod lamang sa mga tao. Sa pinadayag 5 Gis, di kumpirma si San Juan. Pinadayag 5 Gis, ingon San Juan, gihimo mo silang gingarian sa mga pari o Diyos. Aron maghari sila sa tibok kalibutan. Kung sa ikitukod ni Kristo ang gingarian sa mga pari. 1 Pedro 2:5-2:9. Ingon si San Pedro, kita ang katawan sa Diyos, ang piniling katawan, ang balaang nasod, ang gingharian sa mga pari. Libro 8:1, Libro 3:1, siya Pangulong Pari. Namari Pangulo o Guay Sakop. Kinsa may mga sakop ni Kristo, ang 12 ka-apostoles. Kung si Kristo general, sundalo, natural, ang iyang mga sakop, sundalo po. Kung kay Pangulong Pari man si Kristo, natural, ang iyang mga apostoles, puro to mga pari, kaya mo ito yung mga sakop. Bro, may buntag bro, napay kami pong utang bro. Tinuod ba nga si Kristo nagtukod og iyang kaugaling mo simbahan? Mo maingon nila. Dara ang tubag sa imong pangutana bro. Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw mao si Pedro, ug ibabaw niining bato. Sukuron kong akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili ko sa didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot ko usab didto sa langit. Bro, may udto da bro. Dala ko ikaw may ipangutana bro. Tinuod ba ang ilang giingon nga walay relihiyong makaluwa sa tao? Mamo na pag turunan sa uban. Ito ang mabasa natin. Sira 41:8. Silutan ang tao nga walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. Hingpit siya nga miunong sa Ginoo o gilig-on niya ang matuod nga relihiyon ni adtong daotang mga panahon. Ano daw? Matuod nga relihiyon. Mirong tunay na relihiyon. Tanong. Pagka ako gamay bangutana, usa man ka tinuod nga gibawal mo ko nila ang larawan sa ubang relihiyon. Dinhi sa Exodo 31, ang Ginoo miingon kang Moses. Gipili ko si Bezalel, ang anak ni Ore, nga anak ni Hur, sa panay ni Judah. Gipuno ko siya sa akong gahom. Ano sa to? Gipuno ko siya sa akong gahom. Og gihatagag kaalam og hiyas sa pagpamuhat bisan unsa. So katong mga kini mong tawhan na gipuno sa gahom sa Ginoo og gihatagan sa hiyas sa pagbuhat sa bisan unsa. Siya maghimo og maanindot nga mga dibuho. Okay. Padayon na to. Kuyaw ay kompleto. Dibuho nga ginamit ang bulawan, plata ug tumbaga. Og ang paghimog mga alahas sa pagkulit og kahoy. Nawa diri pastor, nalagi kulit lagi. Pero kabantay mo, dili jud ni pasaho ni Pastor Archie. Pero ako lang gibasa kay barang makadungog siya. Nani gibasa nako sa Exodo 25, focus lang ta sa larawan. Og isulod paghimo og larawan sa mga kirubin.
makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Ningon ang Ginoo na ang duha ka larawan sa anghel, o makikita ako kaninyo sa tunga-tunga mismo sa larawan sa kirubin. Chato pa ang katawhan sa Dios sa una mosampit sa Dios ug mag-atuman gihapon sa larawan, pero wa sila magsimba sa larawan sa anghel. Yan naman symbolic representation of God, kay di man makita ang Ginoo. Wala nagpagama siya og symbolic presence niya nga maunang larawan sa mga anghel. O kung sa gisulti sa Ginoo, balik ko na to, makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Ihatag ko kaninyo ang tanan kung mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Asa makikita ang Dios? Sa duha ka larawan sa anghel. Ya kinulit, doon na po'y mata, dili ka kita. Doon na po'y ilong, di ka ginhawa. Kaya naman, balaan man nga larawan. Ay, ako'y paamot na pangutana bro, kay bahay na ning pastor sa Born Again, bagay ning si GP Motovlog to. Nga, ang kana daw mga apostoles daw, bro, dili daw na mga pare. Kay, ang gitugyanan daw sa Ginoo, mga pastor na daw, kay wala na daw mga pare. Masama ito ikatubagan na bro. Ako nang balikon, walay pastor nga gisugo si Jesus magwali, mamunyag, magtukulit 10%. Walay pastor gisugo. Ang Diyos nagtukod po o gingarian sa mga pari, dili mga pastor. Muna ang Malakias 2:7, ningon si Propeta Malakias, ningon ang Diyos, kung doon na kamoy gusto mahisayran kanako, adto kamo sa ako mga pari pagpakisayod. Pari ang itogyanan, dili pastor. Sunod, ang mga apostoles, puro to pari. Nga naman, kay si Kristo sa Hebro 1, Hebro 8:1, Hebro 3:1, siya pangulong pari. Nabaday pangulo o guay sakop. Kinsa may mga sakop ni Kristo, ang 12 ka apostoles. Kung si Kristo general, sundalo, natural, ang iyang mga sakop, sundalo, good. Kanya kay pangulong pari man si Kristo, natural, ang iyang mga apostoles, puro to mga pari, kaya mo to yung mga sakop. Na ba si Biblia nga mga apostoles, mga pari, na? 1 Pedro 2:5, 2:9. Ingon si San Pedro, kita ang katawhan sa Dios, ang piniling katawhan, ang balaang nasod, ang gingharian sa mga pari. Kung sa giingon sa unang Santo Papa sa Iglesia Katolika, nga mao ang unang Santo Papa Gobispo, kita ang gingharian sa mga pari. O na nga ang tanan apostoles, pari, sumala sa deklarasyon ni San Pedro, nga ingon niya, kita ang gingharian sa mga pari. Siya may pangulo sa 12 ka apostoles. Sa diha nga si Kristo ni sakas langit, na imo na siyang invisible head of the church, ang visible head of the church, ang makita nga pangulo, maang Santo Papa, pag-ingon ni San Pedro, kita ang gingharian sa mga pari. Of course, si San Pedro, pangulong pari, Pontifex Maximus, Santo Papa, Pontifex Maximus, High Priest, labaw nga pari, Santo Papa, iyang mga sakop, ang 11, puro to mga pari o mga obispo. Gani sa pinadayag 5 Gs, ni kumpirma si San Juan. Pinadayag 5 Gs, ingon San Juan, gihimo mo silang gingarian sa mga pari o Diyos, aron maghari sila sa tibok kalibutan. Kung sa ikitukod ni Kristo ang gingarian, gingarian sa mga pari, dili gingarian sa pastorutoy, dili gingarian sa ministro, dili gingarian sa ansyano, sa siksing gihubak, dili. Ang gitukod sa Dios, gingarian sa mga pari. Mao na nga, ang simbahang Katoliko, mo husto, o mo isibo sa Biblia, tungod kay ang iyang katawhan, ang iyang mga pangulo ng mga pari. Ha? Gani si Jesus sa dihang naa siya gitambalan, ningon siya nga, adto mo sa mga pari. Si Kristo ni sugo po nga adto sa mga pari. Wala siya mingon, adto mo sa mga pastor utoy, wala. Kay kabalo si Kristo nga delikado ang tao mo atong pastor. Supsupan ra nag 10% galad. Luoy kayo, no? Pangwartahan ra nas mga pastor nga piki.
Diya sa Biblia na apoy pastor ang simbahang Katoliko, naa sa Episo 4:11. Ang gasa diha, pastor, magsasangyaw, apostoles, propeta. Kaya tanan na apostoles, pare man na. Unsa nga pastor ang nasa simbahang Katoliko? Pangulo sa mga katilingban, GKK. Maunang GKK president, mga officers, apostolado, kaabag, katikista, apelang CFD, mga apostolado. Kitawag kita sa simbahan o Paris Pastoral Council. Mga pastor ta. Mga pastor ta sa simbahang Katoliko. Tigbalantay ta. Pero unsang kasing pastor atong pagkapastor? Episo 4:5, iatras nimo. Kining mga pastor sa Katoliko, isa ka Ginoo o sa ka Dios o usa ka bunyag. Kitang tanan isa ray Ginoo, isa Dios, isa bunyag. Kining mga pastor karon nga mangingilad og 10%, lain-lain pagtuo, lain-lain reliyon, lain-lain bunyag. Mao na nga piki ni nga mga pastor. Wa na ilabot sa Biblia. Kaya ang sulat nga naay pastor Episo, panahon ni San Pablo na, wa pa may protestante ana, puro na Katoliko mga pastor niya. Wa ilabot ni mga pastor nga nisulpot niya ning bag-ong siglo. Mao na ilabing tinuod ng igsoon. Kung sa may hinungdan nga nganong sa pagkagikan nako sa laing sekta ni balhin mangkos Katoliko. Tungod niining nakasulat sa Biblia sa Buhat Kapitulo 7 versikulo 48. Ang gingon diri sa Buhat 7:48 mga kaigsunan. Apan ang labing halangdon nga Dios wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tao. So ang Dios di ay dili mopuyo sa mga balay nga tinukod lamang sa mga tao. Ang pare, kung magsanyaw siya sa pulong sa Diyos, nagsunob siya balaan nga beste. Na niya sa Exodo 28, versikulo 2. Unsa ba ding balaan nga beste? Isugo kini sa Diyos nga pagpatahian ang pare balaan beste. Mo kini ang sutana. Exodo 28, versikulo 4. Ya, gibungkag din ni Kristo ang adlang papahulay sa mga sabarista. Perting bungkaga. Perting bungkaga yun. Tungod ni ini, San Juan 5:18, tungod ni ini, misamot hinoon ang tinguha sa mga kadaguan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kinidili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw ipapahulay kung dili miingon kay pagyon siya nga ang Dios iyang amahan. Sa ito pa, kana di ay ipapahulay sa mga Hudiyo, gilapas ni Kristo. Muna nga, Domingo na kay. Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka na tong tanan. Dahil galibo ko, si Mr. Ryan Ramos Buacuña. Nga matod pa niya sa iyang message nga nadawat ako sa Commission Request. Magapasaylo, bagi dining atong mga kaparian og sala. Nga naman nga diha ta mga pasaylo. Natural, kay gitagaan man na ni Kristo og authorization. Aron pasayloon ang mga sala sa mga tao kung diha sila musugid. Nas Biblia, San Juan, Kapitulo 20, versikulo 23, mingon mas Kristo diha na, klaro kayo, nga, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini, kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Muna authorization sa pari. Yan na sa San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 14, padong 15. O sa may gingon dire, kay kung inyong pasaylon ang nakasala kaninyo, pasaylon usab kamo sa inyong amahan nga to sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga to sa langit. So klaro kayo nga na sila yung mga authorization sa pagpasaylo mga kasalanan kay gihatag na sa ila gikan ni Kristo. O yan na sa daang tugon pa, Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6. Ayaw itugot ng inyong mga pulong makangin kaninyo sa pagpagkasala sa isugid kini sa pari sa Diyos. Klaro kayo, ato mga kaparian, lagi authorization niya na. O ang Diyos mismo nga si Kristo mo'y naghatag niya na. Kini pangutana pa lang kay unya na daw po musulti ni kahuman ni kana presidente.
Ang akong pangutana, kini akong base sa among lalis dito sa Davao. Kay kuno daw, alagay, sa imo lagay, kay may tungod tong cross ni Kristo, nga wala na si Kristo nagdupa sa cross. Oh, kay ngamong cross, diya sa UCCP, wala na si Kristo. Why Kristo diya nga gilansang sa cross? Dili sama sa imo, ana kara sa inyo, Katoliko. Kaya ang akong katarungan, si Kristo, human siya namatay sa cross. Oh, gipanayo ang iyang patay lawak ni Jose Arimatea, gitanggal siya sa cross. O siya ginubong. Samantala ang inyong cross, ang pangutana maune. Ang pangutana maune, ang inyong cross, na nagyapon si Kristo nagbitay sa cross, wala di ay nalubong si Kristo. Wala po ning kayab sa langit. Nagyapon. Oh. Saan? Malaman ni pibor ni ngagwan. Di mang pangutana maune. Kaya inyong cross, napamangyapon si Kristo nagdupa sa cross. Latod nga pangutana. Wala ba di ay si Kristo nakakayab sa langit? Napagyapon. Sama na may sauna. Oh. Napagyapon di ay si Kristo. Sige gyapon. Mo. Oh. Napabaday gyapon si Kristo. Sige gyapon na lansang. Ha? Ginoo, saktahin tao ng istorya. Kung si Kristo, wala ba nakakayab sa langit? Sige pa bagyapong nalansang sa cross. So, ang pangutanan niya, ang ilahang cross, wala si Kristo dito, kay nikayab na lagi daw. So, ang atong mabasa din sa Galatia 6:14, apan ipasigarbo ko lamang ang krus ni Kristo. So, si San Pablo, ingon siya sa mga taga-Galacia, nga ipasigarbo ko lamang ang krus ni Kristo. Nga sa UCCP, walay Kristo dito. O sabi ay makapabalaan, kahoy lang? Unsa ilahanan sa cross ni Kristo di ay? Di ang tubagan na siya nganong nahi cross ay nahi Kristo among kuan, kay dili man ang cross ang nakapabalaan, ang dili man ang kahoy nga cross ang nakapabalaan, kung dili ang nagpalangsang sa cross. Sa pagtanaw na to dira nga atong Ginoong Kristo gilangsang sa cross, nagpahinumdum nga kita niya andam tanyang luwason bisan pag kitang makasasala. So kung wala na Kristo, dili ang ibutang na Santa Cruz man ang nakapabalaan sa cross, dili mismo ang kahoy, kung dili ang nagpalangsang niini. Nanong kahoy raman ninyo harito nga cross, wala man si Kristo. O sa ingon ni San Pablo sa taga Galacia, ingon ni San Pablo sa taga Corinto 1:18, apan sa mga nangalaglag, ingon luwas na nangalaglag mo lagi, apan sa nangalaglag ang pagtulunan sa krus ni Kristo binuang, pero sa mga nangaluwas gahom kini sa Dios. So gahom ang krus nga naay Kristo mo nay gahom sa Dios. Ang krus nga walay Kristo binuang na nga pagtulunan. Jan Juna, presidente sa CFD San Pedro Cathedral. Kung pangutana, nganong sa 60,000 ka denomination, ang Katolik, Romano Katoliko raman ang wala na rehistro sa SEC. Quote na to ang kasaysayan sa diyang gitabangag dimanda ang Katolik nga simbahan. Nana sa Supreme Court nga record, Barlam versus Ramirez, na ang tanan nga mga protestante nagdungal og sumbong sa Supreme Court o nisumbong batok sa Katoliko, nganong wa kini marehistro. Gipatawag ang leader, gitawag ang Santo Papa sa Roma, yan ang maong kasuha. Tubag Santo Papa, Senyor Luis, dili ako itagihan ng simbahana. Pila na ka
Santo Papa nga akong gipulihan. Wa gyud miingon nga kami tagyan ni. Apan kanang imong pangutana, ako nang tubagot. Nganong wa marehistro ang tagyan ining nagtukod ni bakasyon pa sa langit, apanisaad ka to, nga mabalik siya, pangutan-o na to, nganong nga niya giparehistro. Nga naman, tungod kay ang gobyerno, di man na ma-exist kung wala ang Ginoo. Nabala sa Biblia, naoy, nasa Roma 13:1, walay kagamhanan nga mulungtad kung walay panugot sa Dios. Ano wag na marehistro? Muna tubag ko sa imong nindot, kung yanong pangutan. Good evening kapanimbaya. Alang sa ato mga amigo nga dili katoliko o mga amigo nato nga mga pastor nga allergic kayo sa mga santo sa simbahan. Unsay giingon sa Biblia? Bibliang Protestante. Nara. Holy Bible, the Gideons. 1 Thessalonians 3 verse 13. Ingon sa dere. So that He may establish your hearts blameless and wholeness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Oy, nigbalik ko doon sa Ginoo, nga mao si Ginoong Hesukristo, kauban niya ang tanang mga santos. Pangutana, kinsa may santos sa inyong simbahan? Wala. Alam mo, sige mong pangaway sa Katoliko, may tungod sa santos Katoliko. Unya, inigbalik na ni Kristo, kauban ng mga santos. Kamuha pa na santos ninyo. Bantay mo ha? Na? Musa ayaw na ninyo awaya ang mga Katoliko nga nagbaton og mga santos. Ingon siya nga ang simbahan ng utana ko, siya ko'y akong gipangutana. Apil ba ka sa iulaan ni Kristo sa iyang dugo? Atong dugo ni Kristo sa may yugasan na to. Ang simbahan mo iyang gipasi, iyang giulaan. Oh, nada, nasa buhat 20-28-30. Nga ang simbahan mo iyang giulaan siyang gawas sa dugo. Mo iyang pagdadoon nga dos langit. Kung siyang simbahan na, kanang gitukod niya, San Mateo 16-18. Ingon sa ikaw si Pedro, kung sa ibabaw ning bato, tukuron ko akong simbahan. Kinsang simbahan na, kinsay Pangulo, Pedro, ang imo ikaw may Pangulo. Asang mabasa sa Biblia, ng Iglesia ni Kristo, ngayong gitukod, sili pa may Pangulo. Asang tinood, hindi sa Biblia, nga si Pedro may nagdumala, ngayong gibilin, kung ikaw nga wag gibilin sa Ginoo. Asang tinood, kumbaga, kining simbahan nga gitukod ni Kristo, nga gibilin si San Pedro, o kanang imong gitukod nga wag gibilin. Ang tinuod na simbahan nga gipanguluhan ni Kristo mo to ang tinuod. Kanang inyo, Santo Papa may panguluhan na. Siyang gipangutana nga asay tinuod. Kato bang simbahan nga gitukod ni Kristo nga gibilin ni San Pedro? O kining iya nga wa gibilin? Ipit lang yapon. Nagbalusot na lang siya nga, Santo Papa. Pero ang tinood, ang tinood, successor na ni Ginong Isus, ang Santo Papa. Iyan ang ibilin yun nga mao'y magdumala sa iyang simbahan. San Juan 21:15-17, ingon si Kristo sa iyang unang Santo Papa, si San Pedro. Pedro, gigugma mo ba ko labaw sa katanan? Itubag si Pedro, yes Lord, gigugma ko ikaw. Kasi itubag ni Kristo, at di ba na akong mga karnero. Sa ikadawang higaynon ng utana si Jesus ni San Pedro, Pedro, gigugma mo ba ako labaw sa ngatanan? Itubag si Pedro, yes Lord, gigugma ko ikaw. Itubag si Jesus, at di ba na akong mga batanon karnero, mga liway mga batanon. Asa ipatiman ng batanon sa Santo Papa. Kung sa gibuhat ni mo batanon Katoliko, ipangkawat ni mo, wag ka manangit sa mga ginikanan. Imong itudluan ng doktrinang sayo. Kawatan ka sa simbahang Katoliko. Ang Santo Papa
gibili na ron tudluan, may mga buhutan ng mga tao. Ang inyong itudluan, kung saan pagsubak-subak sa ginikanan, unsa man ang inyong mga katawan sa Dios, nga tudlo man mo, nga mga bata magsubak sa ilang ginikanan. Pamalandong na mo mga pastor. Dili nato basahon ang Biblia nga basa-basa lang. Kinanglan atong sabton. Kiningon man si Kristo sa San Lucas 10:26, giunsa mo man kini nimo pagsabot. Di ba? Sabton lagi na to pag basa ang Biblia. Mo ni gingos Biblia. Tanawa ha, ningon ang Biblia. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 15. Hinunua sa sulod sa inyong mga kasing-kasing. Katahain ninyo si Kristo ingon ni Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag tag bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop og kataha. King James yan niya kung gibasa ha. Tor, mauni resulta nga ang simbahang Katoliko nag-organize mi og Catholic Faith Defender. Aron manubag sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naaghat ako pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuuhan nga makausara og sa dayon gitugyan ngadtos mga balaan. Manalipod, panalipdan. Sa Good News Bible Translation, fight on for the faith. Mauna nga kami Katoliko na may Catholic Faith Defender ug usan ako sa membro ana. No, kay nga naman gi-organize na aron andaming manubag ug nakigbisog mi sa among tinuohan nga makausara og dayon sa gitugyan sa mga balaan. Kamo, sabi nga atag mo autorisasyon. Ha? Sige atag mo autorisasyon. Asa man mabasa? Pastors born again, gitagaan ni Kristo autorisasyon. Sitas, Biblia. Oy, mindset ba, mindset? Okay mga kasiunan, na inungutana nato. Brad, kinsa man yung giingon ni Jesus diha sa San Mateo City Size nga ayaw ihatag ang mga butang balaan ngadto sa mga iro. Muna mga kasiunan, ang mga iro di anak mao ang mga pastor. Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nga kakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Umuna mga kaigsunan, nga ayaw yun ninyo hatag mga butang balaan ngadto sa mga pastor, kay sila mao ang mga iro sumala sa Isaiah 56:11. Meaning atong meaning ang Biblia Tagalog. So ang Biblia Tagalog mao na mga kaigsuonan. Biblical. Wa gid ay masayop si propeta Zacarias sa Biblia ba. Tanawa ko ning gingon ni propeta Zacarias Zacarias Kapitulo 11 versikulo 15. At sinabi sa akin ng Panginoon, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. Tanawa ang pastor mangmang. Buti pasabot mangmang gawa gi utok mabugo. O nga naman. Gawali siya ng idi kuno after death. Tanawa ang iyang wali. Sa history palang daan nga gisulat sa Katoliko, namugna ang Katoliko 33 AD. Kanang 33 AD, after date na ang tawag ana. After date na ang tawag ana. Di ba? Kisa maghang Bible scholar nag-ingon niya ng ide after death o kisa mga maistruhan nagtudlo ni mo na ang ide after death. O sabi ng ide, ang ide buti pasabot na Anno Domini, Latin ang pinulungan sa Year of the Lord. O niya, kisa may nag-imbento ana, ang nag-imbento ana way lain. Usa ka Romano nga munghi nga si Dionysius Exiguus. Unya naimbento na niyadtong 525 AD. Unya wala kay na widely used niyadtong 1900 niyadtong 19th century. So ayaw pahilad na ning gingon nga
kuan, kini after date ha. Pero dito masawayan nga, mamangmang ta, ani, saktong Biblia, wagid na sa'yo. Bantay ta pag-ayo, ani. Kay basin unya ba, nga ma-after date rata. Pagkahuman, ani, di na to malangit. Tungod kay, nanudlo tao sa'yo. Mao ni timan na to. Now, tumasaw na Sirach City 33. Mao ni ang usa sa mga libro sa Deuterocanon. Gingon din pag manggihatagon sa tanan nga mga buhi ug ayaw hikalimti ang paghandong sa mga binatay. Tumasaw na iyampo pagkaigsoon ha. Buhat 12. 43 ato sa 45. Nagpaabot usab siya gikan sa tanan niya mga tao na mikabat og 2,000 kasalapit na plata o ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Halad alang sa sala. Question, buhi pa ba ni o patay na? Ato padayon napatay na ni. Si Judas naghimo diri hamili, dili Judas Iscariote ha, kay si Propeta Macabeo ni. Si Judas naghimo diri hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. So tungod kay dunay pagkabanhaw, ang patay iampo. 44. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, so patay. Usaon ta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Klaro. Nga kung wala pa pagkabanhaw, binuang ay ampo ang patay. Pero unsay ingon din iampo kay dunay pagkabanhaw. 45. Diining maligon og Diyos nun nga huna-huna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Diyos makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Kanang kinabing dayon wala. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala. Aron malingkawa sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Muna gitanggal ni sa mga protestante. Kano sa man nila gitanggal? Kano sa man day mamugna ang Biblia nga hubat sa mga protestante? Mga igsoon, ang Biblia nga gigamit sa mga protestante until now, maunang gitawag og King James Version. Question, kano sa man ang King James Version mitumaw? Mitumaw na natong 1611. 1,611 years ang binabay from the time of Lord Jesus. Usa nakahubad ang Church of England. Kinsa lang Church of England. Mao na ang sikta nga natukod sa England. Kinsa natukod? Si King Henry VIII. Pagkamatay niya, may puli ang iyang anak na si King James. Si King James mimando na maghubad sila o ilang kaugalingong version sa Latin Vulgate, ang Latin na version sa Bible. O si King James, mo man na nagsugo, hinungdan na pagkahubad sa translation, gitawag na King James Version. Ang King James Version, mga igsoon, for your information, kamong mga non-Catholics, 73 books na. Kay 46 sa Old Testament, nga mao ang tanak nga 39 books, o ang Deuterocanon nga 7 books. Mao na ang Old Testament. Gitawag na, sorry, abi akong mata. Gitawag na ang Septuagint version. So 46 plus sa New Testament na 27 books. So equal 73 books. Contradiction man sa mga protestante ang pag-ampo alang sa patay. Mao nga pag-abot sa tuig 1827 dito sa konsilyo nila sa Amerika. Gitanggal nila ang Deuterocanon na 7 books.
Inungdan na 73 minus 7 equals 66 books. Mauna ang King James Version. So ang King James Version from the time na mugda na 73 books, gitanggal 1,827 books at 1,827 years or 1827. Gitanggal nila ang Deuterocanon, mo ng 66 books na lang ang ila. So mo na ang tubag, no? Gitanggal kay contradiction sila ang ditulo. Ang lain question, ang anghel ba makakita ba sa amahan o dili? Makakita. Ang mga anghel o ngayon do this in memory of me. Yan sa Hebrew 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. Yan sa pinadayag 1:6, kita gitawag aron mag-alagad isip pari sa Ginoo. Yan sa pinadayag 1:6. Ayan. 2 Timothy 4:19-22. Erastus, mentioned in Romans 16:23, is a city treasurer of Corinth. Trophimus was an Ephesian of pagan origin. These are members of the Roman Church. These are members of the Roman Church. Sino? Yung nasa ikalawang Timoteo 4:21. These are members of the Roman Church known to Timothy from his stay at Rome during Paul's first imprisonment. Linus, according to Saint Irenaeus, is Saint Peter's successor. Tapos ang tanong niya kanina, sinong Romano Katoliko ang inutusan na magsulat sa Biblia? Eto. Buti naalala ko yung isang ebidensyang binasa ni Father Darwin Gitgano doon sa kanilang debate ni Ramil Parba. Eto ngayon yun, yung gusto mong ilantad natin, ano? Okay, ito yung yung history na yon. Yan, yung ginamit noon sa debate. Yan. Those most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, later known as Saint Paul. Saint Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church after his miraculous conversion on the road to Damascus. So si Apostol Pablo is the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church, at siya ay Roman citizen. Maliwanag ba? Si Apostol Pablo ay Roman citizen at tireless preacher ng Catholic Church. Yan, nasagot na ang tanong mo. O sige, sana maghunos dili ka na dahil nasagot na ang tanong mo. You do next, Aguilar. Dando, hindi mo nasagot. Sino Roman Catholic? Litra po litra ba? Hindi ba naman hindi nasagot? Litra po litra. Anong letra por letra? Catholic, litra po. Anong letra por letra? Ano ba naman to? Letra por letra? Ang Katoliko ba letra por letra? Ay, kawawa naman to. Sige, maglabas na naman tayo ng isang pang ebidensya. Ayaw mo yan eh. Eto, si Apostol Juan mismo. Yan, si Apostol John. Eto ay sinasabi ganito.
sa paraphrase on the New Testament by Richard Baxter sa John chapter 10 verse 16. Ano ang sabi ni Apostle John? And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Ito'y sinabi ni Kristo. John 10:16. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, their only universal head and shepherd. Ayan. So nasagot na ang tanong. Next na tanong. Hindi dyan daw, hindi mo nasagot. Yung author, yung sabihin mo. Yung sumulat ba? Yung sumulat. Yun na nga, si Apostol Pablo ang sumulat. Diyos. Na Romano Katoliko. Yun na nga. Yun na nga. Ang tanong mo, sinong Romano Katoliko ang inutusan? Si Apostol Pablo, inutusang magsulat. Si Apostol Pablo, Roman citizen. At si Apostol Pablo ay tireless preacher of the Catholic Church. Pagdugtungin natin ang mga ebidensya. Si Apostol Pablo, Roman citizen. Si Apostol Pablo, tireless preacher of the Catholic Church. Ngayon, tanong mo, sinong Romano Katolikong inutusan? Si Apostol Pablo. O, ang dali na lang naman nun. O, next question. Yung author, yung nagsulat ba? Yung sumulat? Yun na nga, si Apostol Pablo, sumulat. Romano Katoliko. Ay, kung mapatunayan ko, nga Israel, si Apostol Pablo, kung mapatunayan ko, yung angkan si Kabay namin. Paano? Saan angkan galing sa Kabay namin? Ay, nako. Na Hudyo si Pablo. Oh, kahit sabihin pa natin na si Apostol Pablo ay lahi ni Benjamin, nasa Biblia rin naman na siya ay Roman citizen. Hindi ba nung sinampal siya, sinabi niya na siya ay Roman citizen? At siya ay tireless preacher of the Catholic Church. Kaya siya ay Roman Catholic Church. Oh, sige na, go ahead na. Oh, tahan na. Gando. Patunayan ko nga hindi angkan nga galing si Pablo na Romano. Angkan sa ng Israel. Kung mapatunayan ko. Sige. Nga angkan sa ng Israel. Brother Romel Palma. Brother Romel, andyan ka, Brother Romel? Naangkan siya ni Benjamin. Kung mapatunayan ko, Romel, na Israel si Pablo. Andyan ka ba ni Romel? Hindi siya angkan sa Roma. Sige, andyan ka? Ano? Yes, bro. Saang talata nga sa Biblia, bro, na si San Pablo ay Roman citizen? Angkan. Angkan. Meron yan. Saang talata nga yun para maano natin na siya ay Roman citizen? Okay, hanapin natin. Mukhang nasa ano yun? Gawa 22 yata, nakalimutan ko na kasi. Gawa 22, try natin ha, baka matrace ko ha. Matagal ko na hindi nagagamit yun eh. Gawa 22. Sa Acts 22 yun, Acts 22:27. 27? Anong sabi tama. Nasa Acts 22, from 22 to 29, nandyan. Sabi. Eto sabi. Sabi ni Apostol Pablo mismo. Kaya lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, ikaw gabay Romano? Opo, sagot niya. Edwin. Ayan, Edwin. Gawa 22:27. Tinanong siya Hindi yan ang ibig kong sabihin, tinanong siya, tangayon ka ba dyan na siya ay Romano? Normal kayo, dumating siya sa Roma. Yung Hindi, tinanong siya, ikaw ba'y Romano? Ikaw ba'y Romano? Ang sagot niya, opo. Tangayon ka dyan na siya ay Romano. Makinig ka sa akin, Jando, makinig ka. Saan galing angkan si Pablo? Hindi yan ang issue dyan. Patunayan ko sa iyo ang issue dyan, si Apostol Pablo ba ay Romano? Yes or no? Angkan, Romano, Pablo. Hindi, tanong ko sa iyo, si Apostol Pablo ba, ayon sa kanya, siya ba ay Romano? Yes or no? Patunayan ko dyan do ha? Hindi, sumagot ka. Patunayan ko. Sumagot ka, totoo ba? Patunayan ko. Totoo ba o hindi? Makinig ka sa akin. Totoo ba o hindi? Nga angkan siya ni Benjamin. Hindi, yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, totoo bang sinasabi niya siya Romano? Jando. Ang pinagmulan. Hindi ko tinatanong kung ano ang kanyang pinagmulan.
Hindi ko tinatanong. Yan ang pag-usapan natin. Deka ha? No, yan ang pag-usapan, hindi kay Romano. Ang tanong mo kasi, sinong Romano Katolikong inutusan na magsulat ng Biblia? Yan ang tanong mo, sinong Romano Katoliko? Hindi ka naman tanong kung sinong Israelita. Ang tanong mo, sinong Romano Katoliko? Ang tanong ko ngayon sa'yo, to make it clarify, totoo ba ang sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay Romano? Yes or no? Sagot. Ano? Next. Bigyan ako ng litra por litra. Hindi, Romano hindi ang tanong ko. Litra por litra. Sige. Anong letra por letra? Hindi kami Bible alone dito. Parang letra por letra ka. Ano ba naman to? Natataranta na. Naipit na. Nabutata na. Kaya nagliletra por letra na. Ay naku, yan ang problema dyan. Alam mo, ang maling paraan niyang paggagamit ng letra por letra, maling paraan yan. O, patunayan natin ang maling paraan yan, ano? Eto, ano ba yung sinabi niya nun? Saan ba yung sinabi ni Eli Soriano patungkol sa letra por letra? Yan ay maling paraan ng paggamit ng Biblia. O, hindi amin to ha. Baka sabihin mo na sa amin to. Kukuha ako ng ebidensya, hindi kami ang gumawa. O, ano bang sabi niya ito ay sa dating daan. Ito, pakinggan natin. At sana naunawaan mo. Kaya lang, di natin talaga matatapos pang-usapan to, mahabang paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Ayan, hindi lahat ng katotohanan, letra por letrang mababasa mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, uulitin ko, ano? Ikaw ba'y sumasang-ayon sa sagot ni Apostol Pablo na siya ay Romano? Yes or no? Yung tanong ko ha. Inamin ko sa iyo yung Biblia Hindi, ang tanong ko sa iyo, sumasang-ayon ka ba? Word for word. Na sumulat ng Biblia na inutusan ng Diyos. Yan ang nga. Sinong Romano? Ayan Romano, si Apostol Pablo. Apostol Pablo, Romano. Sige. Maganda yan. O maganda nga. Na Romano Katoliko. Romano Katoliko ha. O Romano Katoliko si Apostol Pablo. Ayan Romano siya. Tama ba, mali? Yung inutusan ng gumawa ng Biblia. O yan na nga, inutusan siya magsulat ng Biblia. Letra por letra. Ayan na nga, Romano. Sige. Saan ayan na nga na Romano Katoliko, inutusan ng Diyos. Ayan na nga, si Apostol Pablo, inutusan. Gumawa ng Biblia, letra por letra. Ayan na nga, andyan na nga Sige, bigyan ako ng talata. Sige. Ayan na nga, ayan ang talata. Letra por letra, Romano. Ayan, letra por letra, si San Pablo, sabi niya, siya ay Romano. Hindi yan author. O, asan ang galing mo? Inutusan ng Diyos. Ayan, inutusan. O, sige. Sabi mo, inutusan ng Diyos. Inutusan daw ng Diyos. O, sige. Ano ba ang sabi ni Apostol Pablo unang Korinto 14:37? Ano sabi ni Apostol Pablo? Kung inaakala nino man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Si Apostol Pablo nagsulat utos ng Panginoon. Ano siya? Balikan natin 22-27. Aya lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, ikaw nga ba'y Romano?
Opo ang sagot niya. Oh, edi inutusan ng Panginoon magsulat Romano, Katoliko. O yay, nako. Oh, yan. Letra por letra na yan. Ang layo ng sagot mo, hindi ay, nako, taka, malayo daw ang sagot layo, ko. hindi mo mabasa. Buddy Romel. Hindi mo talaga mabasa. Buddy Romel. Yung hanap ko, word for word yung hanap ko. Bro. Malayo ba ang sagot ko sa tanong niya? Actually, yung malayo bro, yung pagkakaunawa niya, napaka-klaro naman yung sagot, no? Pulidong-pulido nga eh. Yung tanong ay sinasagot talaga punto por punto. Yun, sinasagot natin punto por punto. Kaso nga lang, namimiloso po. Ang gusto niya basahin sa isang talata na Romano Katoliko ang inutusan. Ay nako, ano ba ang turo ng Biblia sa mga pilosopo? Basahin natin ang Kolosas 2:8. Ang sabi ay ganito sa mga pilosopo, mag-iingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya ni Edwin X. Aguilar. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Dinadaan tayo sa pilosopo. Anong letra por letra pinagsasabi mo? Kailan ba naging theological ano yung letra por letra? Kaya nga tayo mga Katoliko, hindi tayo letra por letra Bible alone. Natatawa ko kay Edwin X. Dinadaan na sa letra por letra kasi may ebidensya. Sino daw inutusang Romano Katoliko? Ito ating i-refresh ang mga ebidensya. Si Apostol Pablo, ang mga apostol, sabi sa paraphrase ng New Testament, sila ay shall be one Catholic Church. Katoliko sila. Pangalawang ebidensya, si Apostol Pablo mismo, tireless preacher of the Catholic Church. Ating balikan yung ebidensya binasa kanina. Na si, ayan, Apostol Pablo ay tireless preacher of the Catholic Church. Ayan. Ayan Paul was born of Jewish parents. Tama. Siya ay pinanganak sa Jewish parents sa lahi ni Benjamin. Tama yon. But was a Roman citizen. So wala akong problema. Sabi niya, patutunayan ko. Siya lahi ni Benjamin. Siya lahi ng Israelita. Binasa ko na nga kanina pa Saint Paul was born of Jewish parents. Binasa ko na nga kanina. Patutunayan. Binasa ko na nga Saint Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. Si Apostol Pablo pala, tagapangaral ng Catholic Church. Ngayon, ang tanong, siya ba ay Romano? Ayan, siya ay Romano. Ayon sa Gawa, balikan natin yung Gawa 22:27. Anong sabi niya doon? Kaya pumunta ang commander kay Pablo at nagtanong, Romano ka ba? Opo, sagot ni Pablo. Yan. So, si Pablo, tireless preacher of the Catholic Church. Siya ay Romano citizen at siya ay tagasulat ng kanyang mga aklat. Romano Katoliko si Apostol Pablo, tapos sabi mo ang layo ng sagot ko. Ano ba naman yan? Yes, layo talaga. Hinahanap ko yung mababasa. Ayun, binasa. Mababasa talaga. Ayan, tanong ko. Yung mababasa talaga. Ngayon, sabi niya, na inutusan ng Diyos. Ang sabi niya, ang hinahanap niya yung mababasa. Eto ngayon, sumagot naman ako, nabasa ko ba na si Apostol Pablo ay Katoliko preacher? Yes, nabasa ko. Basahan litra por litra. Gibungkag ni Kristo ang Sabado. Kung di ka kabasa, na-mislead ka sa imong mga kauban. Why mabasa? Letra por letra, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Why mabasa? Letra por letra,
Kung atong basahon diha sa San Juan mga kaigsuunan, kapitulo 5, versikulo 18, diha sa Latina Vulgata nga hubad ni Monsignor Yap, mabasa gayud nato diha nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Matud pa dinhi, busa tungod ni ini misamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudiyo, kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado, kundili iya nga giingon nga ang Dios nga kaugalingon niyang amahan. Diin nagpakatumba siya sa Dios. Busa mitubag si Jesus og miingon kanila. Mao ni hinungdan mga kaigsuon. O gina ang kalahian sa pari ug sa pastor. Kay ang pari gisugos Ginoo, sumala sa Salmo 132:16 nga ang pari gyud maoy gisugos Ginoo nga pasangyawon. Nya ang pastor wala, botlog. Ngano man di nimo mabasa sa Biblia nga ang pastor pareha nimo ba nga bag-o lang nintunga nga nahimong pastor nga wa may kahibaw nga na pastor ka. Wala suguas Ginoo pero nagsangyaw. Mao na nga ang kini mga pastor kini bitong piki kusog kini manaot sa original. Kaya nga naman gusto nila nga sila'y mahalin para ang original dili na mahalin pero dili mo makabungkag sa original. Mao na nga ang kalahian sa pastor og sa pari dako kaayo. Ang pastor dili sinugo sa Ginoo pero ang pari pinili og sinugo sa Ginoo sumala sa Biblia. Kaya ang pari walay putol hangtod sa hangtod. Dunay usa ka pastor mga igsoon, iyang gi-content ang usa ka video ni Eugene Gapo, Brad. Matud pa diha, gibalhin ko no ang Sabado ngadtos Domingo ang Katoliko mo nagbalhin ani mga igsoon. Dili man na question, Brad, ha? Dili na question. Ang question ani karon, ang Sabado alang drabas mga Kristiyano dili. Alang kanas mga Hudiyo mga igsoon. Gamita ang imong alimpatakan, Brad, kuwang pa kay mo sa kahibalo, Brad. Ha? Gamita ba? Kanang Sabado gi-observe kana sa mga Hudiyo, mga Sabat keeper, katong wa mo ila ni Kristo mga igsoon. Kami ni ila man ni Kristo, busa dili Sabado amo sundon. Didto kami sa Domingo mga igsoon. Kay diha sa Matthew 28 kapitulo 1, pagkaugma sa banag-banag sa buntag, ang mga babae mga igsoon nakikita ni Kristo dito sa gawa sa lubnganan og silang tanan mga igsoon nakikita ni Kristo og miluhod og misimba ang mga babae diha sa adlong Domingo mga igsoon. Ang mga Kristiyano Domingo ang adlaw nga ipapahulay, dili Sabado. Busa kamo mga isde, sayop kamo kay dili kamo Hudiyo. Dili po kamo Kristiyano nga pure mga igsoon. Kay piki kamo nga Kristiyano kay nigawas kamo sa Iglesia Katolika mga igsoon. Amen. Og Ajinomoto, wala nga isa nga ikaw pati no buwakan jud mo ikaw gani pod no ni reply ra punta nimo guys no nya asa ato pagkapari gikan jud ni Kristo no walang gitukod niya ay ang pagkapari panahon sa Lucas 22:19 nga pagtukod niya sa sakramento sa Eucharistia sa Santo sa Misa. Lingon din siya sa mga apostoles, do this in memory of me. Ya sa Hebrew 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. Do this in memory of me. Ya sa Hebrew 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. Ya sa Galas sa pinadayag 1:6, kita gitawag aron mag-alagad isip pari sa Ginoo. Yan sa pinadayag 1:6. So bakit sunado na yung usa ka vlogger nga niingon, pastor ni sa balista. Niingon siya nga dili ko no mahinluan ang mga mananap nga giilang mahugaw kay hugaw jud kuno na. Di kuno na mahinluan. Ang mahinluan kuno kadto kuno nahugawan. Sama katong nagkaog baboy. Mao ra kuno toy mahinluan kay nahugawan na kuno to. Kanang klasiha sa utok mga kaigsoon na no? Murag gibang-an kas Ginoo ba? Ha? Kisa nag-ingon nga kanang mananapa mga hugaw na ang Ginoo.
Kisa nag-ingon? Ang Ginoo nga mahugaw na. Pero kisa may nag-ingon diya sa buhat 10:12, kisa may nag-ingon nga kinilimpyo na. Dili na kinihugaw alang kaninyo, limpyo na kini kay ako nang gilimpyuhan. Hinlo na kini, wa mo kasabot mga ang lakaw bro, kaya ato nang idulga ko imong pagpakabakakon. Karon mismong orasa, minutoha, ato nang idulga ang imong pagpakabakon. Ato mismong mubasa. Asa lakaw, kaya ang Katoliko man. Ang Katoliko man nga Romano. O katahon na to. Nang imong akusasyon, dako nga baka, nanuman, gipangitaan pag ebidensya, di man kakahihatag. Pero ako karon, muhatag na kong ebidensya. Asa inyong tuuhan, di nyo ebidensya, o karon nga basahon na ako sa nagpatay kang Kristo. Basahon na ba? Unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 14 o 15. Paminaw bro. Paminaw. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod. Ingon nga ang mga magtotoo dito sa Hudiyo, gilutos sa mga Hudiyo. Gipatay nila ang Ginoong Hesukristo ug ang mga propeta. Kinsa nagpatay sa Ginoong Hesukristo? Hudiyo! Dili Romano Katoliko! Dihay nangutana naho nga nag-ingon, Brad, kana bang gipanghimo sa mga Katoliko ba nga pagsaulog o kapistahan o paghimo o prosesyon naa ba nay basihan sa Biblia, Brad? Dito bag ko nga naaoy. Kay diha sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 4 nga ang matag hitabo niining kalibutana do nagyoy nakagahin nga panahon. So og kaming mga Katoliko, maggahin kaming panahon alang sa mga kasaulugan, gitugot ka na sa Dios kay matud pa sa Biblia, dunay panahon ang matag panghitabo. Karon, kamo og wa mo'y kasaulugan sa kapistahan sa mga santos, naara na ninyo kay wa man pun mo'y pista sa mga santos kay wa man jud po'y na santos ninyo. Nya asa man mabasa, Brad, nga ang katawhan sa Dios nagsaulo og piyesta og nagprosesyon. Naoy. Atong basahon sa Biblia, ang Biblia nga atong basahon, NAB or New American Bible, diha sa Salmo 118 ang bersikulo 27 nagaingon, The Lord is God and has given us light, join in procession with lofty branches to the horns of the altar. So, atong nadungog, litra por litra, diha sa Biblia, nga naa di ay literal nga mabasa nga prosesyon. Og napatay laing mabasa sa mao gihapon nga bersyon sa Biblia, New American Bible, diha sa Salmo 42, ang bersikulo is 5, nag-ingon, Those time I recall as I pour out my soul, when I went in procession with the crowd, I went with them to the house of God amid loud cries of thanksgiving with the multitude keeping festivals. So, dili tinuod mga igsoon nga ang mga ginahimo sa Katoliko nga mga pagbansay sama sa kapistahan o kasaulugan o bisan sa paghimo og prosesyon nga pareho sa Cebu kanang Santo Niño, kanang Sinulog, naa di ay basihan sa Biblia nga ang katawhan sa Dios ni apil og prosesyon paingon ngadto sa balay sa Dios. So hinaut-unta mga igsoon nga kining mubong pagpaambit nakahatag kaninyo katinawan. Nag-ingon ang Santiago Kapitulo 5 versikulo 14, kung adunay nagmasikiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa simbahan aron magampo alang kaninyo ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Karon
kinsa man ning pangulo nga ipatawag sa simbahan. Kining panahon na timan-an nato sa sulat ni Santiago, wala pay mga protestante ani nga pangulo. Unya, kini sang pangulo sa simbahan, mga pari sad ni. Tinaw kayo klaro. Unya, kung imong basahon na ay magdihog kaniyag lana. Karon pangutana, kinsa ra man ang nailana nga diha ilawom sa simbahan. Klaro kay tinaw nga kami rang mga Katoliko, pero ang mga sikta nga tinukod lang tao, wala ani. Wala sila ani kay ang ilaha maglukso-lukso ras ilawom sa simbahan, ang ilaha magdayak-dayak ra diha, magdagandagan, maoro nang ilaha. Pero ang simbahang Katoliko na ay lana sumala sa Biblia, daghan pa kaayo nga mga butang diha sa simbahan nga naa ang Katoliko nga naa sa Biblia. Mauna nga kini Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 nga ang simbahang Katoliko gid ni. Kay kining pangulo sa simbahan pari ni, og ang kining mudihog sa lana pari gihapon. Amen. God bless.